Patuloy po tayong lumapit sa ating Panginoon. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Patuloy, Lord, kami ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan na patuloy naming nararanasan sa aming mga buhay. Salamat po sa dakila mong pag-ibig na patuloy naming nararanasan, Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga aming pinagdadaanan, Panginoon. Patuloy ka nagbibigay ng katalinuhan, ng karunungan upang patuloy kaming makalakad ng tuwiran sa iyong nais, Panginoon. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyong harapan. Kami ngayon, Panginoon, ay naglalaan ng oras upang sumamba sa iyo. Siya sa atin nawa po ang aming mga puso, Panginoon. Alam namin, Lord, may mga karumihan kami sa bawat sulok na aming buhay, Panginoon. Ikaw nawa po ang patuloy na magpakita nito sa amin. Kalinisin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na isalita. Nawa, Panginoon, ang lahat ng salita na marinig namin ngayong umaga ay patuloy na tumimos ay mga puso, Panginoon. At hindi lang namin basta marinig, kundi patuloy naming mai-apply sa aming mga buhay. Nawa, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy kaming lumalapit sa inyo. Ikaw nawa po ang patuloy na magbigay sa amin ng desire to know you more at patuloy na ipalalim namin ang aming mga relasyon sa iyo. Sa mga oras na ito, Panginoon, nilalapit namin ang bawat isa, ang aming mga kapatiran na wala pa rito. Patuloy niyo po silang ingatan sa pagpunta sa ating iglesia. Ikaw po ang patuloy na masamba sa aming mga gagawin, sa aming mga awitan, sa pamumuno ng praise and worship team. Ikaw po ang patuloy na humawak sa aming mga instrumento, na iaalay naming mga awitin sa iyo, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. Gayun din, Lord, sa salita mo na aming nanumnamin ngayong umaga, ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng katalinuhan, ng karunungan, upang tuluyan namin itong maunawaan ng naayon sa iyong kalooban. Nawa pang ibigay niyo po sa amin yung discernment and desire kung ano ang nais may parating sa amin ngayong umaga. Nawa, Panginoon, huwag mo kaming gawing bingi at patuloy na yung buksan ng aming mga mata at tenga, Panginoon, upang isabuhay ang iyong salita ngayong umaga. Ikaw po ang patuloy na mamuhay sa buhay ng bawat isa. Ikaw po ang patuloy na magliwanag sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, ang lahat ng aming ginagawa ay mapurihan ka, mapasalamatan ka, Panginoon. Ang mga ito hindi sapat sa iyong mga ginawa, pero patuloy niyo nawa kaming gamitin, Panginoon, bilang instrumento mo sa iyong mga ministeryo. Pinagkakatiwala namin lahat sa iyo, Panginoon. Ikaw nawa ang siyang humawak sa programa namin ngayong umaga at patuloy na pumagitna sa amin ngayon, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na makakilala sa lahat na aming gagawin at patuloy na ikaw ang mangusap sa bawat isa. Siya sa atin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo kami karapat-dapat at kabanal-banalan sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan niyo nawa po kami, Panginoon, na iwasan ang mga bagay na hindi nalulugod sa iyo. Ang mga bagay na hindi namin dapat ginagawa. Ang mga kasalanan na hindi nararapat sa iyong harapan. At patuloy niyo kaming ilapit, Panginoon, sa daan patungo sa kabanalan. Sa daan patungo sa tama na nais mo para sa amin. Ikaw po ang patuloy na manguna sa amin, Panginoon, para lumakad ng may kabanalan. Para patuloy ka naming masalamin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Ang kalooban mo nawa ang siyang mangyari sa oras na ito. Ang iyong mensahe nawa ang siyang pumagitna. Ang iyong salita nawa, Panginoon, ang aming maging arma sa lahat ng pagkakataon. Sa iyo namin nilalapit ang lahat-lahat. Ang pagpupurit, pagsamba, ay tanging sa iyo lamang namin inihahatid at binibigay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, so magandang umaga po sa bawat isa. Iniyaan po na tumayo at ihanda na ang ating mga puso, ang ating mga tinig para papurihin ang ating Panginoon. Amen? Alright. So, unang-una, binabati ko ang bawat isa ng magandang umaga. At sa mga kapatiran natin sa overseas, good morning, magandang umaga po sa iyong lahat. Ayan. So, bago tayo magpatuloy sa ating pag-aawitan, alam ko na may iba't ibang dalahin yung bawat isa, di ba? Amen? Yun, kahit ako galing pa akong, honestly wala po akong tulog ngayon, pero praise the Lord kasi ginagamit pa rin niya ako para papurihan, para magkaroon pa rin ng oras para papurihan ng ating Panginoon. Amen? So dapat, yan, ihanda natin ating mga tinig, yung ating mga palakpak, huwag kayong mahiya sa mga katabi nyo, at papurihan natin ang ating Panginoon, itaas natin ang kanyang dakilang pangalan. Let's sing the song, Adonai.
Because we are lifting our voice to Him. Let's sing. I lift my voice. I lift my praise to you. I lift my hands. Let's lift our hands. I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Let's declare the love of the Lord. Oh, I love you more than I can say. All together. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remain. Only you will I adore. You say, I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. We sing all together with full hearts. Oh, I love you always. Sabihin mo sa ating Panginoon, I love you, Lord. I love you always. Oh, I love you always. So sing all together. Oh, I love you always. Sing on. Oh, I love you always. 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 Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. 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 Palakpan natin ating Panginoon. Only to Him will I adore. Amen, di ba? Ever I will sing, for this world will fade away. Totoo naman, di ba? Na limitado lang tayo nito. May katapusan ang bawat nangyayari sa mundong ito.
Pero ang pagmamahal ng ating Panginoon is walang hanggan. Amen ba? Amen. Hindi man tayo magkakakilala pagdating natin sa langit, pero makikilala natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy natin pag-awitan, let's continue to sing to the Lord for who He is, for who He is. Patuloy natin Panginoon. Patuloy natin palakpakan ng ating Panginoon. Standing in your presence, thinking of the good things you have done, waiting in patiently, just to hear the still small voice again, holy, righteous, faithful till the Savior, Healer, Redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, you still sing. Sing once again, standing here. Standing here in your presence, thinking of the good things you have done, waiting here patiently, just to hear your still small voice again. Holy, righteous, faithful till the end. Savior, Healer, Redeemer, and friend. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus. For who you are. My soul is secure. My soul secure. Your promise is sure, Lord. Mangyayari yon, Panginoon. Unending love. May forever sa pagmamahal mo, Panginoon. Say once again. My soul secure, your promise sure, your love endures always. My soul secure, my soul secure, your promise sure, your love endures. Worship you for who you are. Say, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Declare Jesus. Yeah, I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. Jesus, let's worship. I
I will worship you for who you are. I will worship you for who you are. I will worship you for who you are, Jesus. Palakpan natin ating Panginoon. We're going to worship Him for who He is. Amen po ba? Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Patuloy natin i-declare ang kanyang kadakilaan sa buhay natin, sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, mga pagsubok. Hindi ko alam kung ano yung laman ng puso ng bawat isa ngayon. Maaring may mabigat, maaring may iniisip. Naalala ko yung devotion namin sa mentoring nun, yung Philippians chapter 4. Yun yung lesson namin mamaya. So all about, don't be anxious. All about anxiety. At karamihan ng tao ngayon, especially sa pinagdadaanan ng mundo, we're experiencing anxiety. We became more anxious into our lives, into everything that happens in our lives. As oras ito, idinig natin ito sa ating Panginoon. Kasi titignan natin ang mga bagay sa paligid natin, nakaka-down. Titignan natin ang mga bagay sa paligid natin, nagkakaroon ka ng anxiety kasi ang gulo minsan. Negativity is yung nasa mundong ito. But when we look to Yahweh, when we look to Jesus, I know there is peace in our hearts. Let's continue to sing to the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Manalangin din tayo sa ating mga puso. Yes, Lord God. Because He lives forever. Sing. Our God, He lives forever. He reigns, power and love. Let earth bow down before Him, for He is exalted. We look to Yahweh, Yahweh, forever Yahweh, Yahweh. Oh, oh, we look to you, cause we look to you. Sing us again, our hope. Our hope is God Almighty. His love is greater than all. Lift high the God of heaven and give all the honor. Yahweh,
to you, Lord. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. We look to Yahweh. We look to Yahweh, Yahweh. Our hope is Yahweh, Yahweh. And He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. And He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever. And He shall reign forever. He shall reign forever. Declare. Shall reign forever and Sing once again. He shall reign forever. He shall reign forever. He shall reign forever and ever again. Let's continue to sing to the Lord. You're worthy of our praise. Because you reign forever, Panginoon. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Sing high and lifted up. And high and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. You're worthy, Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious. Sing high and lifted up. And high and lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay tuloy na sa kanyang presensya ay dalhin po natin ang Diyos na nasa kanyang trono ngayong umaga. Kung ang mga anghel ay nagsasabi na ang Diyos ay nasa kanyang trono, marapat po ang kanyang mga iniligtas nasa kanyang trono ng ating dakila at makapangyarihang Diyos. O amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po namin kayong kinikilala. Kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. May lalang ng langit at lupa at hindi nagbabago kailanman, Panginoon. Gaya po ng aming inaawit, Panginoon. Forever and ever, Panginoon, you shall reign. You shall reign, Father God. Kaya, Panginoon, ang lahat ng luwalhati, lahat ng pagsamba, lahat ng papuri, tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Tanging sa iyo lamang, papuri sa iyo, dakila at makapangyarihang Diyos. Sa iyo ang luwalhati, kapurihan ngayon at magpakailan paman. Amen and amen. Papuri po sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga ay the whys of worship. Ang mga karunungan o mga katalinuhan kung bakit ho tayo ay sumasamba. Bakit ba nga ba tayo pumupunta ng simbahan? Bakit pumupunta tayo ng church? Para tayo ay sumamba sa ating makapangyarihang Diyos. Ating pong buksan ang ating pong mga Biblia sa Colossus chapter 3, verse 16. Ganito po yung sinasabi. Kung wala po kayong Bible, nakasulat na po yan dyan. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom through psalms, hymns, songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. Tayo po muna ay manalangin. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon sa pag-uunawa ng kanyang salita ngayong umaga. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga pong ito, inyo pong buksang patuloy ang aming mga puso at isipan upang makita po namin ang inyo pong mensahe, upang makita po namin ang inyo pong naisin sa amin ngayong umaga. Buksan niyo po, Panginoon, ang aming mga spiritual eye, ang aming Panginoong pandinig sa iyo pong mga salita. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo po kami ng desire na talagang gawin po namin ang inyo pong mga salita. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang mensahe na aming mapakikinggan ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So ngayon po, tingnan ho muna natin ang salitang worship. The word worship comes from two words that really means worth and ship. So pag sinabi nating worth, ay yung talagang mayroon siya. Yung kanyang value. Po, worship means to give worth back to God. So, worship, ang pagsamba talaga ay dapat nating ibinibigay sa Diyos. So, alam po natin sa history, pati sa ating bansa, mayroon tayong mga kinikilalang o yung ating mga ninuno o mga naunang mga tao ay mayroong kanya-kanya mga ninuno o mga sinasamba, mga Diyos-Diyosan. Niluluhuran at binibigyan ng parangal. Di ba po? Pero iba ho ang ating pagsamba na katulad sa kanila. Dahil tayo po ay binigyan ng Diyos, ng Panginoon, ng example kung paano tayo sasamba. Sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng Espiritu. Ngayon po, so we are required by God to worship Him. So kung ating babalikan ang history po ng Israel, kung bakit sila inilabas ng Ehipto, sabi ng Diyos, ilalabas ko kayo sa Ehipto at kayo ay mag-aalay sa akin ng pagsamba. So sa makatuwid po, doon pa lang ay nire-record ng Diyos ang kanyang mga nilikha, ang kanyang mga niligtas na sumamba sa Kanya. Wala pong opsyon, hindi po opsyon ang hindi magbigay ng papuri sa Panginoon. Hindi po opsyon o hindi tayo pwedeng pumili
na bukas hindi ako sasamba. Bukas dito lang ako. Hindi ko sasambahin ng Diyos. Wala pong option na ganon. Araw-araw, oras-oras, ang option po natin ay magbigay ng papuri sa dakila at makapangyarihang Diyos. Sa amin po ba? Okay, amin po. So, the wise of worship. Mayroon pong 4 po tayong tatalakayin. Una, an act of obedience. Number 2, an act of reverence. Number 3, an acknowledgement of Christ's sacrifice. At number 4, a reflection of your life. Kung bakit po nagiging matalino o bakit pagiging matalino ang pagsamba sa Panginoon. Number 1, it is an act of obedience. Pagsunod. Ano nga ba ang sinasabi po ng Diyos? Doon sa binasa ho natin kanina, sa Colossus chapter 3 verse 16, mayroon po doon sinasabi si Apostol Pablo, sing, kumanta, umawit sa Diyos sa pamamagitan ng psalms, hymns, at spiritual song. So by the way po, pag inaral ho natin yung hymns, tsaka psalms at spiritual song na binabanggit ni Apostol Pablo, iba ho ito sa hymns na nakasanayan natin ngayon. So ang hymns na tinutukoy po rito, ito rin ay nagmumula sa scripture. Ito po yung mga fragments from the Bible na inaawit ng mga unang mananampalataya. Kaya sabi niya, kapag kayo ay nag-uusap, kapag kayo ay nagtuturo, kapag kayo ay nasa pagtitipon, gumamit kayo ng mga hymns. Ano po yung hymns? Hymns o doktrina ng Biblia o ng salita ng Diyos na nagtuturo kung sino ang Diyos. That is hymns. Doktrina na nagtuturo ng katangian ng Diyos, yan ang tinatawag nating hymns. Kaya po, ang hymns din na ho natin ngayon ay nagtuturo ng doktrina ng Diyos. Bakit po? Yung holy, holy, holy. Ano po tinuturo doon? Ang Diyos ay banal. So po, that is hymns. At ang Psalms na tinutukoy ho ni Apostol Pablo ay ito po yung Psalms mismo na atin pong nababasa mula sa Old Testament. So, yung Psalms. At yung spiritual song naman, eto naman, yung mga experience ng bawat mananampalataya na isusulat nila sa pamamagitan ng gabay ng Panginoon, gabay ng Espiritu ng Diyos. Kaya tinatawag ni Apostol Pablo na spiritual song. Ito yung mga new song na wala ho na ngayon sa Biblia, pero base sa Biblia o base sa salita ng Panginoon. Kaya yung tatlong ito po ay laging binabanggit, 2 beses ho binanggit ni Apostol Pablo sa Efeso chapter 5 verse 19, yung psalms, hymns at saka spiritual song. Kaya sa pagsamba ho natin, so although maraming uri ng pagsamba, ang pag-aalay ay pagsamba, ang pagbibigay ay pagsamba, pero ang ating pong tatalakayan panandalian ay ang psalms, hymns at spiritual song, which is ang ating pong musika na ginagamit sa Panginoon. Okay po? Una po, the worship o the word praise at saka ang worship ay command. Tandaan po natin, ang pagsamba, ang pagpupuri sa Diyos ay command ng Diyos. Hindi po siya option. Ulitin ko po, hindi po siya option. Maging sa Israelites, kinuman sila ng Panginoon na sumamba, mag-alay sa ating Diyos. Okay po? Singing to God, sabi diyan, with gratitude in your hearts. Sabi pa ho sa isang salin, sing psalms, hymns, and spiritual songs to God with thankful heart. So sa ating pagpupuri, sa ating pagsamba sa Panginoon, katulad ho ng ginawa natin kanina, sana ho ay sama-sama tayong umawit, hindi lang po tayo nakatingin. Kundi tayo po ay sama-samang umawit na may pagpapasalamat sa Panginoon. Alam po ninyo, yung ginagawa po natin dito sa church o sa ating congregation na tuwing sumasamba ho, eto ang gagawin natin sa langit. Pinapractice na ho natin dito sa lupa. Amen po ba? Kapag hindi mo kayang sumamba sa Panginoon, sa Diyos dito sa lupa, ay baka hindi ka tagalangit. So dito pa lang ho, sa lupa, pinapractice na natin yung ginagawa natin o gagawin natin sa langit.
Kasi walang humpay na pagpupuri, walang humpay na pag-awit na pagsasabi na ang Diyos ay purihin, luwalhatiin sa kanyang kaluwalhatian. So sa scripture po, mayroon pong may ilang nakatala kung paano sumasamba o kung paano nagpupuri ang ating pong mga kapatiran, ang ating mga ang lingkod ng Diyos. Una po ay spontaneous praise or tinatawag nating kusang loob. Sabi po ni Haring David ni Moses sa Exodus chapter 15 verse 1, itong si Yahweh ay aking aawitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. So ang pagsamba, ang pagpupuri ay dapat kusang loob. Kusang loob nating ibinibigay sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. Although ito ay command, pero dapat mayroon tayong kusang loob. Katulad po ni Moses. Katulad din ho ni Mary sa Luke chapter 1 verse 46 to 47. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Yan po ay noong siya ay lukuban ng banal na espiritu. Siya po ay umawit at kusang loob na nagpuri sa Panginoon. Although minsan ho, kinukumando tayo ng ating worship leader, let us praise the Lord. Diba ho? Minsan, palapakan natin ang Panginoon. Pero meron hong dapat kusa ang bawat isa sa atin. Meron pa ho isa, number 2, temple praise. Sa Old Testament, sabi po sa 2 Chronicles chapter 5 verse 13 to 14, ang mga umiihip ng trompeta at ang mga mang-aawit ay sama-samang nagpupuri at nagpapasalamat kay Yahweh. Saan po? Sa templo po yan. Sa saliw ng mga trompeta, pompyang at iba pang mga instrumento ay inaawit nila ang ganito. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. At ang templo, ang tahanan ng Diyos ay napuno ng ulap. Kaya't ang mga pari hindi nakatagal sa loob upang maglingkod, napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh ang buong templo. So ang Diyos ay pinupuri sa templo. Ang Diyos ay pinupuri ng kusang loob. Tingnan din ho natin yung ginawa ng Panginoong Jesus nung po siya ay nandito pa sa lupa. Christ praise. Doon po sa Mark chapter 14 verse 26. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Sa Mark chapter 14 verse 26. Sabi po sa pag-aaral, yan po ay yung kanilang inaawit ay nahango sa Psalms 118. At ito po yung nilalaman nung kanilang inaawit nung malapit na ho siyang dakpin, nung malapit na ho siyang ipagkanulo ni Judas Iscariote. Ito po yung laman. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ang mga Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Kayong mga pari ng Diyos na si Yahweh, bayaang magsaysay. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng mga may takot kay Yahweh, dapat magpahayag. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Nang ako'y magipit, ang Diyos na si Yahweh ay aking tinawag. Sinagot niya ako't kanyang iniligtas. Kung ito'y si Yahweh ang aking kasama at laging kapiling, walang pagkatakot sa aking darating. So yan po yung inawit probably ng Panginoong Jesus nung siya ay malapit na hong dakpin. So maging ang Panginoong Jesus po ay nagpapakita ng pagpupuri sa Diyos. Huwag ko kayo magkakamali ha, baka sabihin ninyo, ang Diyos nagpupuri sa Diyos. Noong mga panahon pong yan, nasa katawang tao si Jesus Christ. Number 4, church praise in the New Testament.
Speaking to one another, sabi ng Ephesians chapter 5 verse 19, speaking to one another with psalms, nabanggit ko na po ito kanina, hymns and spiritual songs from the Spirit, sing and make music from your heart to the Lord. So sa New Testament praise, mayroon po tayong tatlong bagay na makikita. Number one, yung kailang inaawit. Pinupush ni Apostle Paul dapat based on doctrine. Bakit po based sa doktrina? Kasi po yung tatlong ito, hymns, psalms, at saka spiritual song, nakabase po yan sa Word of God. Yung psalms, ito yung mismong binabasa nating psalms. Yung hymns, ito yung mga doktrina, mga katuruan na nagtuturo kung sino at ano ang Diyos. At yung spiritual song, ito yung guided ng banal na espiritu kung bakit siya nalikha. Dahil experience niya ang Diyos araw-araw. Kaya based on doctrine. Mga kapatid, marami pong mga naglipa ng mga kanta na mga Christian song na may maroon pong mga maling doktrina. Kaya maging aware din po tayo. Dapat ho maging mapagmasid, maging mapag-aral ng lyrics ng awit. Baka hindi ho yung pagpupuri sa Panginoon ng ating aawitin o inaawit. Pangalawa po, yung music na ginagamit sa New Testament ay ang number 2, clear in direction. We sing to the Lord. Sabi niya, umawit kayo ng psalms, hymns, at spiritual songs. Saan? Sa Diyos, sa Panginoon. Clear and direction. Hindi direction ho sa atin. Hindi direction sa kanta. Direction saan? Sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pangatlo po, rich in devotion. We sing with gratitude in our hearts. Sa ating pong pagsamba, sa ating pag-awit sa Panginoon, every Sunday o every morning, every minute na kung tayo po'y umaawit sa Panginoon, dapat to may pasasalamat, may nagsasabi yung ating puso, Lord, salamat. Kapag po ako ay nagdadrive ng motor o ng tricycle, pag ako lang po mag-isa ako, minsan po may kasama ako, lagi po akong umaawit sa Panginoon. Ako po'y natutuwa kasi yung pagod hindi mo maramdaman dahil yung pag-awit sa Panginoon ay isang kagalakan, isang kalakasan, hindi lang po sa spiritual, kundi sa ating pisikal. Dahil binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan mula sa Kanya mismo. So the wise of worship. Number 1 po, an act of obedience. Number 2, an act of reverence. Kung bakit po tayo sumasamba sa Panginoon, isang katalinuhan ang pagsamba sa Panginoon dahil, pangalawa, ito ay paggalang sa ating makapangyarihang Diyos. Sabi po sa Pahayag chapter 4 verse 12, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng papuri, parangal at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nilalang mo at pinananatili. Pag binasa po natin yung chapter 4, ito po ay tumutukoy po doon sa 24 elders na nakita ni Juan na nakaputing damit na mayroong mga korona. Na ayon po sa pag-aaral, ito po ay yung mga disciple at saka ang mga pangunahin sa Israel. Sila po ay binigyan ng korona ng Diyos sa kanilang tagumpay habang sila ay nabubuhay. Pero yung koronang hupong yan ay iniaalay nila sa Diyos kapag sila po ay sumasamba sa Diyos, sa Panginoon. Ibinababa nila. Pag binasa po natin yung chapter 4, iniaalay nila yung korona nila. Bakit po? Ito yung tagumpay na meron sila. At yung tagumpay na yun yung ibinibigay nila sa Panginoon. Buong puso nilang ibinibigay sa Panginoon bilang paggalang sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Mga kapatid, ano ba ang mga tagumpay na naranasan natin ngayon?
dapat ang Diyos ang napararangalan. Kaya nakakatuwa po yung mga Kristiyanong basketball player kapag sila ay nakashoot. Anong ginagawa nila? Si Stephen Curry, gumaganon, tumataas ng kamay at nagsasabi, salamat, papuri sa Panginoon. Mga kapatid, ganito dapat po ang ating mga damdamin kapag tayo po ay may tagumpay. Iniaalay natin sa Diyos ang lahat ng tagumpay natin. Kakaiba naman po itong pangalawang picture. Si Caesar ng Rome demanded other kings to bow down at him. Tuwing pong nananalo ang mga Romano noong mga panahong sila po ay malakas pa, ang lahat ng kanilang mga hari ay dinadala nila sa harapan ni Caesar upang mag-bow down, upang sambahin yung kanilang emperador. Pero alam po natin na hindi dapat sinasamba ang tao. Kaya po, kapag ho kayo ay may husay na binigay ang Diyos, kapag po kayo ay pinupuri, magpasalamat ho kayo at ibalik ang papuri sa Diyos. Amen po ba? Lahat po ng talento, lahat po ng mayroon po tayo, kayamanan o everything, wala po yan kung wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya lahat ng papuri, ibalik po natin sa Kanya. Reverence from our mental image, na ngayon po ay iniisip pa lang natin na tayo po pagdating sa langit, bibigyan ng crown, ng glory ng Panginoon, ng putong ng Panginoon, dahil nagtagumpay tayo sa ating pananampalataya dito sa lupa, sa mga pagsubok ng buhay, at yung koronang pong yon ay ibibigay natin sa Panginoon. From mental image, reverence should be engraved in our heart and mind. Kapag sinabi natin engrave, laging laman ng ating mga puso, laging laman ng ating isip, na tuwing tayo may tagumpay, tayo may magpasalamat at laging ang Diyos ang mapararangalan sa ating buhay. We should show the same total submission to the King of Kings and Lord of Lords. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. As the 24 elders demonstrated in Revelation chapter 4, 9 hanggang 14. Mga kapatid, nagpa-practice ho tayo ng ating gagawin sa langit. Pinapractice mo po ba ngayon? Every time ho ba na nakakasama kayo sa pagsamba, nagpa-practice na ho ba kayo? Yan po ang gagawin natin sa langit. Amen po ba? Parang ayaw niyong sumagot ha. Amen. Yan po ang gagawin natin sa langit, ang magpuri sa Panginoon. So, the wise of worship. Number 1, an act of obedience. Number 2, an act of reverence. Number 3, an acknowledgement of Christ's sacrifice. Sa ating pong pagsamba sa Panginoon, mahalagang i-acknowledge natin, parangalan natin ang Panginoon dahil po siya mismo ang nag-open ng lahat ng bagong way of worship. So sabi po ng Matthew chapter 27 verse 51, biglang nahati ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba, nayanig ang lupa at nabiyak ang bato, ang mga bato. Yan po ay nangyari noong namatay ang Panginoong Jesus. Nagulat ang buong bayan, bakit biglang nahati? Biglang nahati na nagpapatunay po. Ate, patingin mo nga yung picture. Yan, biglang nahati. Yung tabing. Ano po yung tabing na yan? Yan po yung sa templo na nagdi-divide doon sa Holy of Holies. Sino lang po nakakapunta doon? Ang pinunong saserdote. Ang pinunong pari ng mga panahong yan. Hindi pwedeng pumunta dyan yung pangkaraniwang pari o pangkaraniwang saserdote. Ano pong ginawa ng Panginoong Jesus? Binuksan niya yan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Na ano pong ibig sabihin? Na ang bawat isa, ng bawat isang kikilala sa Panginoon, ay pwede nang lumapit sa Ama. Diretso sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Siya mismo ang ating dakila at makapangyarihang saserdote. Ano pong ginawa ng Panginoon?
Number one, Jesus Christ offers a brand new way of worship. Hindi na ho kailangan tayong magpatay ng tupa. Hindi na kailangan magpatay ng kambing. Palagi ko po, kung ngayon ginagawa pa ho natin, baka maraming kambing at maraming tupa at baka ho sa paligid. Dahil araw-araw ho tayo nagkakamalit, nagkakasala sa Panginoon. Pangalawa, Jesus Christ opened the altar for the true worship. Number 3, Jesus Christ is the center of the true worship. Sa Revelation po, ipinakikita na ang lahat ng taong nakapaligid, lahat ng nilalang na nakapaligid sa Kanya, ang sentro, si Jesus Christ. Ang ating makapangyarihang hari, magpakailanman, ay ating luluwalhatiin doon sa langit. Sabi po ng Juan chapter 4 verse 23 hanggang 24, subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Mga kapatid, ito po, nagdi-discuss ang Panginoong Jesus doon po sa babae. Alam po natin yan, isang Samaritana. Ano po ang Samaritana? Ito po ay crossbreed ng ibang lahi. Ito po ay Israelites din. Ito po yung, ang Samaritans, mga nakatira ho sa Samaria ay crossbreed. Di ba ho nahati ang Israel noong panahon po after ni Solomon? Northern and Southern Kingdom. Yung Northern Kingdom, ito po yun, yung Samaria. Ito po yung kanilang pinaka-city, Samaria. Ito po yung 10 tribes. Ang nahiwalay po ay yung tribes ni Judah at saka ni Benjamin. So sa makatuwid po, ang Samaria ay Israelites din yan. Kaya lang haluan na po nung sila ay makonquer ng Babylon. Nilagyan sila ng mga iba't ibang lahi doon at nagkaroon na ng crossbreed. Kaya nagalit po ang ang lahing Judah at Benjamin sa Samaria. Kaya po yung babaeng ito, sabi niya, alam ko, sabi na aming mga ninuno, dito lang sa balong ito o sa bundok na ito, sa lugar na ito, sinasamba si Yahweh. Dahil kilala rin po nila si Yahweh. Dahil sila po ay isang Israelites. Pero ano po ang sagot ng Panginoong Jesus? Hindi na sa balon, o hindi na sa lugar na ito, o hindi na sa Jerusalem, sasambahin ang Diyos. Sana po, sa Espiritu at katotohanan. Hindi lang sa loob ng templo, sa lahat ng dako sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na nasa iyo at nasa akin. Kaya kung tayo po ay may Espiritu ng Diyos na nanahan sa atin, hindi ho papayag yung Espiritong yon na hindi tayo magpupuri sa Panginoon. Amen po. Kaya po yung patay sa pagsamba, patay ang Espiritu na nasa iyo. We worship God because of Christ's ultimate sacrifice. Yung kanyang buhay mismo, ang kanyang ibinigay para tayo ay sumamba sa Diyos. Ang kanyang buhay mismo ay inalay niya para po tayo ang magkaroon ng bagong avenue sa pagsamba sa Diyos. Hindi ho katulad ng bansang Israel. Sila ay sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay. Ngayon po, hindi na tayo mag-aalay ng mga baka, ng tupa, kambing, bato-bato, kalapati o anuman yan. Ang iaalay po natin ay ang ating buhay. The wise of worship. Number 1, an act of obedience. Number 2, an act of reverence. Number 3, an acknowledgement of Christ's sacrifice. Number 4, a reflection of your life. Ang pagsamba ay ang buhay mo. Sabi ng
Roma chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Ano na po ang hinihingi ng Diyos ngayon sa atin? Yung buhay na pagsamba. Yung buhay na pagsamba. Yung ginagawa every day. Yung ating ginagawa every minute. We need to offer our body as a living sacrifice every day, every minute. Make your deeds be worship to God. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10, verse 30, kung di ako magkakamali, ano man ang iyong ginagawa, gawin mo sa kararangal ng ating Diyos. Kaya kung kumakain ka man umiinom, ito po ay konteksto na may mga tanong na yung pagkain ng inialay sa Diyos-Diyosan. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo. Kaya kung kumakain ka, dapat nakapagpaparangal sa Diyos. Kailangan ba nating kumain? Nasa sa iyo. Pero ang nais ng Diyos, every time na kumain ka, ay nakapagpaparangal sa Panginoon. Ang pagkain ba ng iniaatang o inaatang sa Diyos-Diyosan ay kakainin ba ng mga Kristiyano? Sabi ni Apostol Pablo, kung malakas ang iyong pananampalataya at hindi maapektuhan. Pero sabi niya, kung may matitisod, huwag mo nang gawin. So ang ibig sabihin po noon, gawin mo sa ikararangal ng Diyos. Kung napararangalan mo ng ang Diyos sa gagawin mo, gawin mo. Pero tingin ko po, hindi. Mahalaga pa rin sumunod sa salita ng Panginoon na tayo ay magbigay kaluguran sa ating Diyos. To worship God, make your life your lifestyle. So worshiping God, make it top priority in your life because He commands us to worship Him. Hindi po yan option. Uulitin ko po ulit, ang pag-awit sa Diyos, pagbibigay ng papuri sa Diyos, hindi po yan option. Kung kayo po ay pinaaawit sa church, huwag ho kayong magreklamo. Ang tagal naman paupuin. Ang tagal naman magpakanta ni Kuya CJ. Huwag ho kayong magreklamo. Ang pag-awit sa Panginoon, ang pagsamba sa Panginoon, sa Diyos, ay command ng Diyos na tayo ay sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng musika. The wise of worship, yung apat pong ito, an act of obedience, pagsunod natin sa Panginoon. Pangalawa, an act of reverence, paggalang natin sa salita sa Kanya mismo. Pag-acknowledge sa ginawa ng Panginoong Jesus at reflection ng iyong everyday life. Ang pagsamba ay dapat reflection ng ating everyday life. Dapat ikaw mismo, personal, ikaw ay umaawit, sumasamba sa Panginoon. Dapat ang iyong ginagawa ay nakapagbibigay kaluguran sa Panginoon. Hindi lang po sa salita, hindi lang po yan. Lahat ng bahagi ay dapat papuri sa Diyos ang ating ibibigay. Bago tayo magpatuloy po, pwede ko bang invite ang ating pong worship team na samahan po ako rito? Minsan pa po awitin natin yung Worthy is the Lamb. Papurihan natin ang Panginoon. Pwede po ba tumayo tayong lahat? Sabihin natin, papurihan natin ang Panginoon. Worthy, worthy is the Lamb. Kuya CJ. So ito po yung pagkakataon, express po natin, ang papuri natin sa ating dakila at makapangyarihang Diyos. Mga kapatid, ganito po ang gagawin natin sa langit.
Papurihin natin ang ating Diyos. Sasambahin natin ang ating Diyos. Aawitan natin siya. Yes, worthy is the Lamb. Seated on the throne, Yes, Father God. crown you now with many crowns. You reign victorious. Yes, Father God. High and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Yes, Father. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Father God. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Yes, Father God. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Isa pa po. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy are you, Lord. Worthy are you. Worthy are you. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ama, yan po ang aming papuri sa inyo. Papuri na hindi kailanman, Panginoon, magbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, maging ang mga anghel, Panginoon, ay nagsasabi, worthy are you, Father God. Kaya lahat ng papuri, lahat ng luwalhati, tanggapin po ninyo, Panginoon. Tanggapin po ninyo, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
Ay manalangin. Amang Banal, maraming salamat po dahil binibigyan mong diin ang pagsamba. Ang pagsamba ay isang utos na ibinigay mo po sa amin. Salamat po dahil ang totoong sumasamba ay ang taong nagkaroon ng ugnayan o personal na relasyon sa iyo. Kaya malaya po kaming nakakasamba. Tulungan mo kami na talagang ang pagsamba po namin ay hindi lamang po sa 4 na sulok ng iglesyang ito, kundi maging buhay na po namin ang sayo ay sumamba. Dahil tinawag mo kami upang sayo ay sumamba at magpuri. Dalangin po namin, tulad po ng mensaheng aming narinig sa umagang ito, lalo pa namin kayong makilala ng lubusan. Mahalin ng lubusan. Sambahin ng lubusan. Dahil ito ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Ang pagsamba naming ginagawa dito ay refleksyon lamang ito ng walang hanggang gagawin naming pagsamba sa piling mo. Kaya dito pa lamang po sa lupa, tulungan mo kaming sambahin ka sa paraang nais mo, sa paraang kalugod-lugod sa iyo. Salamat po sa paalala. Salamat po sa iyong salita na ang pagsamba ay pagbibigay o pagbabalik sa iyo ng mataas na papuri at paggalang dahil sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. At ang iyong mga anak, Ama, na patuloy na sumasamba, akin pong panalangin, patuloy mo silang samahan, pangunahan. Dahil alam po namin na sa tuwing kami ay sumasamba, kami ang nakikinabang, kami ang napagpapala. Kaya tulungan mo kami as we worship you in spirit and truth, Lord God, maging puso namin, ang amin pong kaisipan at damdamin, tanging ikaw lamang ang maitaas, tanging ikaw lamang po ang mapapurihan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba. Dahil kaya kami nakakalapit sa iyo at sumamba, ay dahil hinati mo ang tabing na nag-uugnay upang kami ay malayang makalapit sa iyo. Salamat po, dahil ang sino man ay pwede nang lumapit sa iyong dakilang trono ng kabanal-banalan. Purihin ka po, Ama. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat po sa pagkalinga mo. Salamat po sa pribileyo na ikaw ay sambahin sa espiritu at katotohanan. Ang papuri, pagsamba, ay tanging sa iyo lamang po namin, Ama, binabalik. Po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang kalangitan. Mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala at bendisyon na nagbubuhat sa ating Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, kalusugan, pag-iingat at karunungan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.